our service. Holy Spirit, we just surrender everything unto you, Lord. Your way, not our way, Lord God. I'm just your mouthpiece this morning. Lord God, kasangkapanin mo lamang ako, Lord God, sa bakang ito. I just pray, Lord God, for an open heavens this morning. In the name of Jesus. Habang hinuhuli namin ang bawat pagmamataas, ang bawat lumilipad na kaisipan, at tumalima kay Kristo sa oras na ito. Only the name of Jesus shall be exalted in this place. Only the name of Jesus shall be glorified in this place. We just promise you, Lord God, to give you every single glory, Lord God, this morning, O God. Just promise you the glory, God. Father, just thank you, Lord God. Let your word, Lord God, be adorable in this Lord God. Penetrating the division of the soul and spirit, O God. Father, just thank you, Lord God. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tayo po natin magsabi ng Amen. Diba? Ang mamamalakas na parang kapay. Okay, good morning po. Pakibati nga yung katabi mo ng good morning. Yung sa harapan mo, good morning. Yung sa likuran. Okay, ako naman, batiin niyo naman ako ng good morning. Mapatanggal nervyos, naiingat mo ba? Amen, hallelujah. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor, si Pastor Bobot Parapo, ay ako si Brother Excelto. At binabati po namin yung mga pastor po namin dyan sa UAE. Sila Pastor Jerome, sila Pastor Bobot, nandun siya. Pastor Joey, okay, hello po, Pastor. Sa mga kapatid po natin dyan. Amen? My topic for this morning is, sige po. Okay, sige nga, basahin nga natin. When God stop. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Ang text po natin ay in Matthew chapter 20 verses 29 to 34. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabaw. 1, 2, 3, go! As Jesus and His disciples were leaving Jericho, a large crowd followed Him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. Next slide. The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Jesus stopped and told them, what do you want me to do for you? He asked. Lord, they answered, we want our sight. 34 last verse. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately, they received their sight and followed Him. God bless the reading of His Word. Pwede po ba akong mag-request ng tubig po dito? Makuhamin po kasi ako. Isang timba, okay na yun. Ang laki dito. Taas. Parang maliit ko, sir, ah. Okay, dito na lang. Okay. Okay, praise God. Okay. Hallelujah. Anyway. Okay, so, bigyan muna natin po yung definition po ng stop. Amen? S-T-O-P. Okay, first definition is, asahin nga po, break someone's journey. Okay, to break someone's journey. Sa Tagalog po ay no split to. Pahintuin ang paglalakbay ng isang tao. Kanya ba kayo? Pahintuin. Okay, to break. Kaya sirain o kaya ipahin yung paglalakbay ng isang tao. Next. Okay. Hindi. Okay. Two words yan eh. Okay. Cessation. Okay. Okay. Hindi one word yan. Two separate words yan. Okay. A cessation of movement or operation.
Isa po daw itong paghinto ng paggalaw o kaya ng isang pagkilos o operasyon. Okay. Split tayo na dito sa Tagalog. Okay, and last definition, pakibasa nga po. Okay. To change a course of action. Okay, it presupposes na meron na pong dating ginagawa. Okay, meron ng course of action, meron ng pagkilos. Meron ng dating ginagawa. Pero ang ibig pong sabihin ng ng ginagawa yung dati ng pagkilos. Ibig pong sabihin ng stop ay palitan o yung luma. Okay, o yung dating ginagawa kaya pagkilos. Ang hirap po ng Tagalog, amen? Amen. Okay, nandiyan po ba kayo? Okay, my question, okay, is what makes you stop? Okay, okay, mamaya na yung background sila. Parang feeling ko kasi parang naglalakad tayo sa ano. Okay. Okay, mamaya na sila. I-video ko din yung okay, what makes you stop? Okay. Sino nitong mga nagluluto? Yan, yan. Sino? What makes you stop? Ano yung nagpapahinto sa inyo po pag nagluluto tayo? Amen. Ako po pag nagluluto po ako, nakaupan po ako eh. Tapos haluin ko ito yung panghalo ko eh. Ayan na, ayaw kong ma-istorbo eh. Kaya yung dinadala kong lugaw dito, every intercession, napapunta kayo ng... kaya masarap eh. Okay, magiging sarap yan. And what makes you stop? Okay, dito na lang. Tanong na lang ako. Okay, anong nagpapahinto sa'yo kapatid? Ano ba o sino yung nagpapahinto ng mundo? Hindi. Ano yung nagpapahinto sa'yo? Ano? Siguro kapag marami. Okay, pag madami iutos na daw po ay nahihinto dun sa kanyang ginagawa. Nandiyan po ba kayo? Okay, while working, okay, sa mga nagtatrabaho po, ano po yung nagpapahinto po sa atin? May madaming mga bagay po, okay, na pwede pong magpahinto po sa atin, okay? While driving, okay, yan, di ka, okay? Pag sa mga driver po, bibila lang po yung umaagaw po ng attention po natin. May napapa-stop lang po tayo pero merong tumawid na aso. Amen? Ay! Okay, ano? Ayos. Okay. Makinig po kayo sa akin. People stops because someone or something important grab their attention or focus. Okay, ang isang tao lang po ay napapahinto kapag meron pong isang tao, isang bagay na mas importante o kaya mas mahalaga ang nakakuha ng kanilang attention. Are you still there? Are you still there? Pag nagbabasa ka ng dyaryo, pag may dumang ipis, mapapahinto ka ba? Hindi, kasi hindi na may importante yung ipis eh. Di ba nilang nakakating ka? Amen? Okay? Are you getting what I'm saying? Amen? Napapahinto lamang pong isang tao kapag ang isang bagay, isang tao na mas mahalaga, okay, ay umagaw sa kanyang attention. Are you still there? Okay, in verse 29, okay, next slide, okay. As Jesus and His disciples were leaving Jericho, a large crowd followed Him. Kaya sabi po niya, a large crowd. Ano po yung description po ng large crowd or multitude? Amen? Alam po ninyo, wala pa po tayo sa kalahati o sa kalingkingan po ng multitude. Okay, siguro ang multitude ay nasa 5,000, 10,000. Are you still there? Amen? Are you still there? Amen. Kita nyo nga po ako minsan para pampawalang nervyos, okay? Hirap tumayo dito sa taas eh. Amen? Lalo yung pastor na tumatayo po dito, yung pastor po natin ay sobrang guwapo.
Amen? Ako po yung nandito every time katabi ko siya. Amen? Ba't kayo tumatawa? Okay, then tayo ni Pastor Bobot, okay? Okay, ano po ba rin ng Diyos na sinasama po ninyo ay a crowd the word? Amen? Isang po siyang okay, tao, kasi tao siya dito nung punta dito sa lupa na nakaka-attract, okay? Nakaka-attract ng crowd. Amen? Dito po sa atin, sino po yung nakaka-attract ng crowd? Nakaka-attract po ng madaming tao. Hello? Pag may dumaang Sikat. politiko, artista, okay? Okay? Pero mas sikat po dito sa atin ng politiko kaysa artista, no? Right? Lalo na pag yung politiko may dalang 1.5. Okay, sino rito nakatanggap? Hindi, mamaya yun na. Okay. Amen? Minsan mas baba po yung politiko kaysa kay John Lloyd. Amen? Lalo na pag mayroong dalang 1.5 each. Amen? Okay. Okay? Ito na, nawala ako. Okay. For someone to attract a crowd, he must possess something that is extraordinary. Okay, para sa isang tao na maka-attract mo ng madaming tao din, kailangan merong something sa kanya na extraordinary at hindi ordinaryong bagay. Okay? Do you know that our God is an extraordinary God? Sabihin ko nga sa iyo, katabi, our God is an extraordinary God. Amen? Pag sinabing extraordinary God, He can also do extraordinary things. He can also do extraordinary blessings. He can also do extraordinary miracles. Amen? Kung naniniwala ka dyan, maaari mo basang malakpakan, so we give Him to our extraordinary God. Okay, in verse 30, sabi niya, 2 blind men were sitting by the roadside. Ano pong meron po dito? Here, we have 2 blind mice. I know, 2 blind men. Okay, hindi po ito yung 3 pala yan. Okay, 3 blind mice. Okay, dito pa ay 2 blind men. Okay, dalawang tao pong bulat. Amen? Dalawang makasama pong bulat. Okay? Bakit po sila magkasama? Okay? Sino ba itong nakakita ng bulat? Amen, di ba parating meron silang kasama din? Bulat. Okay? Alam po ninyo, blind people sticks together. Okay? Blind people sticks together. Parating pong nagsasama yan because they have something in common. Amen? Kapag ang katabi mo ay maganda, ibig sabihin ay maganda ka din because you have something in common. Amen? Amen? Kaya nga po, tingnan ko sa sarili ko, guwapo kasi ang asawa ko ang ganda-ganda eh. And we have something in common. Amen? Amen? Sana akong malakas na malagpak kayo. Hallelujah! Hallelujah! Alam po ninyo, ang mga pulang po, nakakita na po ba kayo na isang mag-asawa na pulang at saka pipi? Pulang at saka pipi. Meron na po ba? Alam po ninyo, wala pa po akong nalalaman eh. Kasi, paano po sila magpa-community? Magsasign language yung pipi. Hindi makikita ng bulag. Magsasalita yung bulag, hindi makikarinig ng pipi. But I encountered one time na isang araw na bulag, ang asawa niya is bulag. Tapos tinanong ko, may anak na kayo? Sabi nila sir, paano nangyari? Hindi, ibig sabihin paano kayo nagkakilala? Kaya iniisip na siyempre meron akong communication. Paano kayo magluto? Yung gamay na. Gamay na. Minsan, di ba, nandiyan na yung mga timba, Tapos minsan daw yung anak niya, nilagyan din. In sausaw to may diaper sa may pangalan ko din. Pangalan doon sa baw. Kung nilagay yung sabaw. Amen? Amen? Just a brief background lang po kung anong po meron sa bulag. Ano po ninyo? At kung mga taong po doon, okay, people. Okay, ano po yung mga bagay na meron po sa kanila? Ano po yung, they have a common expertise. Meron po silang pagkapareha na talento. Ano po yun?
Ano ba expertise ng bulag? Amen? Mamalimos. Pero yung iba, may gitara, okay, mag-piano. Pero, common expertise mo ng bulag is to ask for an alms. They have a common expertise. Manghingi po ng limos. Are you still there? Okay. Mga bagay po na makikita po natin sa kanya. My first point is, number 1, your frustration. Good, kapatid. Okay. Your frustration. Amen. Okay. Ano po yung frustration? It is, okay, a feeling of anger. Ito na naman eh. Okay, mahirap po kasi hindi ko ano itong frustration. Okay. Isa po itong pakiramdam ng parang ikaw ay nakagalit o kaya naiinis na ang sanhi ay yung mga bagay na hindi nangyayari sa buhay mo. Meron kang mga bagay na ninanais na mangyari sa buhay mo pero hindi mangyari, hindi, okay, hindi mo nakukuha. Okay, yung feeling na frustrated ka. Next slide. Ito na naman, a deep chronic sense. Ito isa po itong malalim na pakiramdam or state of insecurity. Parang nalilid ka at hindi ka kontento. Okay? Nasanhi po ng mga hindi na-resolvang problema at mga bagay na hindi po nangyayari sa ating mga buhay. Are you still there? Alam mo yun, these people, okay, maybe they were born blind. Okay, hindi mo sinabi dito kung acquired pa o inborn pa sila. Okay, maybe acquired, maybe inborn. Pero kadalasan po, ang pagiging bulag po ay inborn. Amen? Pinanganak na walang eyeball. Amen? Uncertain po kung ano po yung reason, ano po yung cause. The only thing that is certain is they will die blind. Ang isang bagay lang po na sigurado po ay mamamatay silang bulag. Amen? Kung pinanganak silang bulag, mamamatay silang bulag. Amen? Imagine po, hindi po nila nakita kung gaano po kaganda ang isang hardin. Hindi po nila nakita kung gaano po kaganda ang creation ni Lord. Amen? Imagine kung bulag ako at hindi ko makikita yung kagandahan ng aking asawa. What a loss! Amen? Amen? Kung bulag ako, hindi ko makikita yung kagandahan ni Sister Cecil. Amen? Ang laking kawalan para sa akin yan. Amen? Amen? Sa mga lalaki, amen? Ba't di kayo mag-agree? Amen? Ang laking bagay para sa atin kung hindi natin makita ang kagandahan ng ating mga asawa. Amen ba, Brother Willie? Amen, praise God. Ano po niyo, imagine, di po niya alam kung anong itsura ng aso. Amen, kung anong itsura ng pusa. Amen? Nandiyan ba ba kayo? Amen, at nang inaantog, magsabi ng amen. Ayun. Okay. Somehow, they lose every hope. Okay, somehow, they lose every hope. Maaring nawalan na sila lahat ng pag-asa. Amen, nauubos na lahat ng pag-asa. Amen. Wala hindi high-tech yung medication noon. Amen. Wala pang optometrist noon. Ophthalmologist. Amen. Nawala na sila lahat ng pag-asa and their only hope and the only hope that remains is the alms they would receive. At ang pag-asa na lamang na natitira sa kanila ay ang pag-asa na sila ay malimusan. Amen. Sino na nitong nagbibigay ng limos? Amen? Sino na nasubukan niya magbigay ng limos? Amen. Mga kuripot, yung mga taga sa Tabarbara, no? Sino na itong nagbigay na ng limos? Mataas ng kamay. Amen. Sino na itong nagbigay siya ng limos sa bulag, nagbigay siya ng 100 pesos? 100 pesos. 50 pesos. 50 pesos. 20 pesos. Ito, piso. Mataas ng kamay, piso. Nahiya kayo lang umangin eh. Pero piso yung binibigay natin, amen? And ano ba yun? They were only asking for alms. Piso-piso lang po kapatid. Amen? Piso-piso na lang yung hope na natitira sa kanila. Amen? Piso-piso na lang at maaaring dumating ka na rin sa point na hanggang piso-piso ka na lang.
Amen? Dumarating po tayo sa point na naubusan na po tayo ng pag-asa sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At tanging inaasa na nga lang po natin ay piso-piso na nanggagaling kay Lord. Sabihin mo kasi ito tabi, hindi piso-piso ang ating Diyos na sinasamba. Amen? Okay. Okay, praise God. Nasaan po sila? They were at the wayside. Nandun po sila sa daanan. Nandun po sila sa wrong side. Saan po kayo nakakita ng bulag na nandilimos po siya nasa ilalim po siya ng sigal? Amen? Nandilimos po siya nasa taas po siya ng puno. Amen? Ang bulag, okay, parating nasa ano yan, sa gilid ng tulay, as na flyover, sa marketplace. Bakit? Kasi doon po yung daanan ng tao eh. Doon po yung madaming tao. Amen? Na nagkakaya sila, maawa na po kayo sa bulag. Okay, tirik yung mata, tulo yung nana. Okay, maawa na po kayo sa bulag. Okay? Ano po yun? Nasa correct position po siya eh. Okay? They were the wayside. Okay? Many people are at the wrong position. Madami pong mga tao na mali po yung kanilang position. Okay, siya, alam po niya yung kanyang situation, isa po siyang bulag. At nandun po siya sa correct position. Okay, they were at the right position. Sabihin mo nga sa inyo katabi, you must be at the right position. Okay, kapag sino rin mga marunong basketball, okay. Pag ikaw ba, ang height mo ba ay 4 flat, pumoposte ka ba? Nandun ka ba sa sentro, 4 flat ka, lablakan mo yung 6-footer? No! Dapat ikaw yung point guard. You have to know your position. I mean, dapat nandun ka dun sa correct position. If you want the blessing that comes from the Lord, you must be in the right position. Amen. You must be in the right position. And church is the right position. Amen. Amen. Mahal mo bang palaktakan yung katabi mo? Okay. Awag ka dito. Dapat palaktakan kayo para kayo. Okay. Amen. Dapat nasa binyagan ka na sana ngayon. Amen. Dapat nagpapahinga ka na ngayon. But you know your right position. Amen. You know your right position. Ito po yung taong mo ito. Ulat po sila pero they know where their position is. Alam po nila kung saan po sila position. Amen? Amen, okay. Next is, ano bang nangyari? Jesus was passing by. Okay, balik. Okay. Okay, Jesus was passing by. Okay, yung mga time na frustrated na po sila, okay, alam mo nyo, bigla-bigla pong, okay, meron silang narinig. Parating si Jesus. Okay? Jesus was passing by. Amen? I'm telling you, brothers and sisters, that Jesus will going to pass by in your life. Jesus will going to pass by in your family. Amen? Do you think that it was an accident? Sa tingin po ba ninyo na-accident lamang po ba na napadaan po doon si Jesus doon sa baseline? Accident lamang po ba na from Jericho, kasama ni Jesus yung great multitude? Accident lamang po ba na dumaan po sila doon sa kinaroroonan po ng bulag? Abik, no! Amen, hindi po, kapatid. Amen, God intended to pass by them. Amen, in-intention sinadya po ng Panginoon na dumaan po doon sa kinaroroonan ng mga bulag. Amen, at sinasabi ko sa iyo kapatid, sasadyain ka ni Lord. Hindi ka sinambahan ni Lord. You are not an accident to God. Amen. To God, you are not an accident. Amen. Alam mo niyo, pumunta po dito si Jesus sa lupa. Meron po siyang itinerary. Okay, bago po siya makatawang tao, nandun pa naman sa langit. Meron na siyang itinerary. Ayan, itinerary. Pag pumunta ka ng Ilocos, okay, ito. Bago tayo punta ng pagod-pod dito, dahil mga tayo sa Bigan, sa Baluarte. Okay, tapos sa Banggi, yung mga malalaking electric fan. Tapos sa mansion ni Marcos. Okay, alam ni Brother Willie yan kasi minitor niya hanggang ano yun kung nagpagod-pod yan. Amen. Itinerary. Amen, bago pumunta tayo si Jesus dito sa lupa, okay, meron na siyang itinerary. Amen, at kasama po sa itinerary niya, yung dalawang bulag. And I'm telling you, my brothers and sisters, you are part of God's itinerary. You are part of God's plan. And God is not through with you yet. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Kung naniniwala ka doon sa we give God, amen, the highest worship, the highest praise.
nyo, one day, araw-araw po sila nandun sa wayside, araw-araw po nandun sila sa position niya, and one day, Jesus passed by. Ano, every Monday, nandito ka sa prayer meeting, every Sunday, nandito ka sa church, and then weekly na gano'n, and one day, Jesus will going to pass by in your life. Jesus will going to pass by in your family. Amen? Amen? Alam niyo, doon ka lang sa position mo, araw-araw ka lang doon. Amen? Weekly kang umati ng church, weekly kang umati ng intercession, and one day, God will going to pass by in your life. Amen? Araw-araw lang nandun siya eh. Amen? What if hindi po siya pumasok? What if hindi po siya pumunta doon? Noong araw na yon, sayang na-miss niya yung opportunity. Sayang na-miss niya yung blessing, sayang na-miss niya yung miracle. Ito kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, wag na wag kang absent tuwing Sunday. Don't miss the opportunity. Amen? Amen? Are you still there? Amen? Don't lose your opportunity. Next point is your adoration. Okay? Ano po yung meron sa adoration? Ano po itong mga dalawang bulag na ito? They were expert on asking for alms. Okay? Eksperto yung mga yan. Okay, nakakita na ba kayo ng bulag na sabi, Uy, palimos! Okay, palimos! Okay, piso! Piso! Alam hindi, iba itong mga bulag, iba itong mga to, pero ipainin niyo sila. Okay? Kahit lalaki kayo, ma'am, palimos! Lalaki ka, ay babae ka, sir, palimos! I mean, ibibigay pa nila yung honor sa'yo, yung respeto eh. Bukulang-ising ka pa nila eh, okay? Okay? Kahit pangit ka, sir, gwapo mo, gusto mo. Amen? Amen? Kapag meron bang nanimos sa inyo, isupat. Kapag meron ko na nanimos sa akin, nagtatanong isip ako kung bupunod ako eh. Ang bibigay ko yung pinting, amen? Pero pag ibibigay, gwapo. Pag sinabing gwapo, siguro ang bibigay ko 2 piso. Okay, 150. Amen? And ano po yun? They were expert on asking for alms. Eksperto po itong mga bulag na ito. Trabaho po nila po eh. Expertise po nila ito. Amen? Ano po yun? They worship God through powerful declarations. Amen? Itong dalawang bulag po ito, bagaman po sila bulag, ano po? They worship God through powerful declarations. Sinamba po nila ang Diyos sa pamamagitan po ng isang makapangyarihang mga salita. Makapangyarihang mga deklarasyon. Ano po yung mga yon? Sabi po nila, Lord, sabi po nila, Lord, the Son of David, sabi niya, have mercy on us. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Lord, Son of David, okay, wag mo na yan, sis. Okay, kasi nawala yung kanina, no? Okay, sumigaw sila, Lord, Son of David, have mercy on us. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go! Lord, Son of David, have mercy on us. Okay, yung unang pumulatis pa talaga sila. Okay? Alam po nyo, they worship God through powerful declarations. Okay, ano po bang ibig sabihin ng Lord? Lord means total surrender. Amen, nung sinabi ko na, Lord, it means total surrender. Amen? It means, Lord, you're in control of my situation. You're on the throne. Nasa throne ka. Ikaw ang may control ng aking situation. Ano pag sinasabi mo kay Jesus, sumasama ka kanina, Lord. It means a total surrender. It means, Lord, you're in control of my family. It means, Lord, you're in control of my problems. Lord, you're on the throne. Lord, nasa trono ka at hawak mo ano man yung problema na dinadaanan ng aming pamilya sa oras na ito. It means total surrender. Here I am. The third word. Amen? 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 Are you still there? In worship, your complete surrender is required. Amen? Sa pagsamba po, okay? Sa tuwing tayo po ay sumasamba, our complete surrender is required. Kailangan isuko mo lahat kay Jesus. Amen? Kailangan ibigay mo lahat kay Jesus. No reservation. Pangalawa pong sinabi po nila, pangalawa pong declaration, Son of David. Una, Lord. Pangalawa, Son of David. Ano ba yung ibig sabihin ng Son of David? It is the prophesied Messiah. The prophesied Messiah. Kasi na-prophesy na po sa loob ng tipan na ang Messiah o ang Kristo ay manggagaling sa lipi ni David.
Amen? Manggagaling po sa lipi ni David. They acknowledge Him as the Savior and His authority as a healer. In-acknowledge po nila si Jesus, okay, bilang isang tagapagligtas. Hindi lang bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang manggagamot, bilang isang mga ayos ng relasyon, bilang isang nagbabago ng kahinaan. Amen? Are you still there? Bilang isang Diyos na nagpapala. Alam mo niyo, Jesus is not just a Savior. Jesus is not just a Savior. Hindi po namatay si Jesus para lamang po iligtas ka. Patay po si Jesus para po pagalingin ka. Para po ayusin yung pamilya mo. Amen? Para po pagpalain po tayong lahat. Are you still there? Saan ka po malakas na palakpak kay Lord? Woo! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Ano pong nangyari? Hindi na po nila sinabing, tapos ano sabi? Lord, Lord, number 2, Son of David. Pangatlo, have mercy on us. Bakit hindi po baliktad? Baliktarin natin. Maawa ka sa amin. Son of David, Lord, have mercy on us. Son of David, Lord, bakit hindi po pinagbaliktad? Amen? 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 Hindi naman natanong yun. Bakit po hindi baliktad? Nauna yung Lord, our Son of David, tapos have mercy on us. Alam po nyo, worship before petition. Ang right order po ng pagtawag sa Lord ay worship muna bago ka humingi. Worship before petition. Amen? Sumamba muna sila bago sila humingi. Amen? Gusto mong pagpalain ka ni Lord? Gusto mong kumilos si Lord sa buhay mo? Sumamba ka muna, kapatid. Amen? Sumamba ka muna, kapatid. Amen? Alam po nyo, even blind men can do the right worship. Alam po nyo, bulak po itong mga tao ito. But they know how to worship. They know how to do the right worship. E tayo po. Okay? Hindi po tayo bulat. And we must know how to worship the Lord. Amen? Kung tayo bulat, kailangan po, alam po natin kung ano po yung tamang pagsamba po sa ating Diyos. Amen? Okay. Worship God not because on what you have. Sambahin mo ang Diyos hindi dahil sa kung ano yung wala sa'yo. Okay? Maraming beses kasi sumasamba tayo, Lord, sinasamba kita kasi wala akong kotse. Sinasamba kita kasi wala akong bahay. Sinasamba kita kasi wala akong trabaho. Sinasamba kita kasi ganito. Amen? Hindi po yun. But, okay, because on what you have. Worship God because of what you have. Lord, salamat. Kumain po kami 3 beses sa araw. Lord, salamat sa tuyo. Lord, sinasamba kita kasi ito yung ulam namin kanina. Lord, ang sarap. Amen? Amen? Sabay si Lord dahil meron ka na sa'yo. But worship God because on what you have. Okay. Bless. Okay, nangyari po. Okay. Bakit ganun po yung order? Lord, sumama mo na sila. Worship, adoration. Lord, Son of David, have mercy on us. Amen? There's a passage in the Bible. Seek first the Kingdom of God. Kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos, ang kanyang katuwiran, at lahat ng bagay nito ay dadagdag sa iyo. Amen? Unahin mo munang sumamba kay Lord. Amen? Unahin mo munang magpuri kay Lord, at lahat ng hinihingi mo, at kahit yung mga hindi mo pa hinihingi, ay dadagdag sa iyo. Amen? Okay, next case, pangatlo na po is, they pray. Have mercy on us. Panguli na po yung prayer. Amen? They pray. Amen? Pinakauli na po yung panalangin. Okay, verse 31. Next slide. Okay, pakipasa nga po. 1, 2, 3, go. Okay, praise God. Thank you po. Amen? Nakainom po tayo. Okay. Sabi po niya, merong crowd, merong daladalang multitude si Jesus. Okay? Merong kasama-samang multitude si Jesus. Sinama-sama pa niya yung multitude. Amen? Sama kayo dun sa pupuntan ko, maaaring susunod kami. O sige. Okay? Hindi naman niya sinabi ni Jesus na, hindi, huwag na kayong sumama, mga kontrapero kayo. Alam ba ni Jesus na magiging itong multitude na ito? Alam ba ni
Jesus na nung palabas na ng Jericho, padaan po siya dun sa wayside. Alam na ba ni Jesus na itong multitude na sumama sa kanya ay magiging kontrapelo? Yes! Yes, he was 100% man. God. Multitudes hindered them, and not all followers are believers. Hindi lahat po ng sumusunod kay Jesus ay naniniwala. Amen? Hindi lahat po ng sumusunod kay Jesus ay believer. Only the believers are entitled for miracles. Only the believers are entitled for miracles. Ano yung tanging yung mga naniniwala lamang, tanging yung mga pumunta sa church na merong inaasahan kay Lord, merong inanais kay Lord na mangyari ang siyang entitled sa miracles. Amen? Amen? Yung mga iba po doon sa multitude, they were only after for the fish. Kasi nabalitaan nila, si Jesus yung 2 isda at saka 5 tinapay. Napakain niya yung 5,000 ng mga lalaki, 25,000 all in all. Amen? Amen? May mga ibang followers po kasi ni Jesus. Ikaw na timan, wala pa nang timan. wala hindi print pa nang timan. Wala magana timan, wala gwapo timan. Wala yung reaction timan. Are you still there? Are you still there? Okay, some were only after for the meal. I mean, interesado lang sila na, bakit nagpakain si Jesus? Tikman ko nga yan, yung isdang yan. Amen, tikman ko nga yung kabangungong yan. Amen, hindi niya alam yung kabangungong, no? Okay. Next is, okay. Ay, yung kabangungong po kasi sa amin kasi sa Talibo ay madami po yan. Amen, yung kabangungong, ang itsura po niyan para po yung panta. Yung dito na puti. Amen? Sa amin kasi sa Talibo, ano yung Talibo? Yung parating binabalita pagpaa. Waterword. Waterword. Amen? Ano pa yung balibalita? Maya-maya lapat, kinla, dulap lang. And pag ano kasi, pagpaha, sa amin sa Talibo, walang siya. Okay, ano na, diretso na, yun na, okay. Ano yung kabangong? Puri ko yung input dito. Okay, yung pong input dito, ganyan ka. Okay, commercial lang yun. Erase. And then, tatamu yun, kabangong mo. Okay, baka nakabili na kayo sa Milis, hindi nyo alam, kabangong mo pala yun. Okay, ang itsura niyan, pantan po yan na, dito po yan na, maputi po yung kulay. At sa loob po niya ay madaming cheese. Ha? Kaya nawala ako. Okay, nasa na po tayo. Okay, next is your desperation. Your desperation. Okay, naging desperado na po itong mga to. Amen? They were born blind and they will die blind. Amen? Alam mo na dapat di ka papayag na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Amen? Pinanganak kang may sakit, mamamatay kang, no way! Amen? Sabihin mo sa inyo, no way! Amen? Dapat hindi ka papayag na tatanda kang walang asawa. Amen? Bata ako! Sabi ng crowd, at kayo maingal! Sabi ng crowd, tinatalang mo lang. Okay, maingay! Tahimik. Pero yung mga crowd nanginginig-ginig na sila, ito na yun ito na yun Kaya naman! Ito na yun! Ito na yung opportunity! And then they were so desperate. Ano ba yung ginawa nila? They shouted all the louder. Amen? Kung yung dating sigaw nila, sabi nila Lord, Son of David, have mercy on us! Tapos, sinigaw sila ng crowd, tumahin yung buong crowd. Sabihin nyo nga sa akin lahat, shh, aga maingal! Kunyo pa. Sige, wait, okay, 1, 2, 3, go! Pinuhin mo po, yung buong crowd na ganun. Amen? 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 Amen?
Jesus. Amen? Bakit tinadala pa niya itong kontrapinong ito? Amen? Ano ba yun? Jesus brought the multitude to test them. To test them. And sometimes, Jesus is bringing a multitude to test us. A multitude of problem. Amen? A multitude of problem just to test us. Amen? Sabihin mo nga, tayo na tayo, tinetest ka lang ni Lord. Sundutin mo sa tinetest ka lang ni Lord. Sige, sundutin mo sa okay, babae sa babae na lang sa atake. Sundot, hindi sundot. Eh, tinetest ka lang ni Lord. Amen? Amen? Si Jesus yung nagdala ng multitude. Amen? Test lang yun, okay? Ano ba, in other version, they cried out all the more, Lord! Ano susunod? Son of David, have mercy on us! Amen? They cried out, although yung crying out is an act of desperation. Hindi lang po ito simpleng pagsigaw. Amen? Hindi lang po itong simpleng paglakas ng boses, pero with an act of desperation. Lord, ayaw namin. Pinanganak kami bulag, mamamatay kami bulag. Lord, sawang-sawa na kami sa kahirapan. Lord, sawang-sawa na ako sa ganito. Amen? 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 Palaksa ako palakpak tayo, Lord. Hallelujah. Si Brother Rex, papalakpak siya ng papalakpak. Amen? Nangahina pa nakakala yung kamay ko. Hindi lang para sa akin yan eh, para sa Diyos ko naman yan eh. Amen? Mali pa natin isang palakpakan ulit. Hallelujah. They cried out all the more. Okay, malakas na yung boses nila nung una. They cried out all the louder. When they shouted all the louder, they shouted, they cried out all the more. Amen? Ano ba niyo? Kailangan mong mapapansin kay Lord. Ano ba yung ibig sabihin nito? Okay? Gusto mong mapansin ka ni Lord? You have to have a longer prayer. You have to have a longer devotion. Amen? Gaano katagal yung prayer mo? 1 minute? Make it 2 minutes. Gusto mong mas mapansin ka ni Lord? Make it 1 hour. Amen? Gusto mong mapansin ka ni Lord? Mapapansin ka. Okay? Ako pag si Mrs. Pag gusto niya kung mapansin ko siya. Kung ito kapansin-pansin na talaga siya. Hindi papaligo niya yung buong papa mo. Amen? Magtatagal ko bakit patuloy ko ubos yung papa mo, yung buong lotion. Pagpasok ko, grabe ba mo? Amen? Mapapansin eh. Amen? Gusto mo mapansin ka ni Lord? Paligo ka ng papa mo, hindi. Amen? Gusto mo mapansin ka ni Lord? Amen? Alam niyo, haba-habaan mo pa yung prayer mo. Amen? Longer prayer, longer devotion. Ano pa niyo? For 4 years, wala pa po kaming anak. Amen? At sabi ko, Lord, wala pa po kaming anak. Yung asawa ko, malapit na mag-menopause. Kaya hindi, matagal pa yan. Okay. Amen? Lord, natanda na namin. Mag-30 pa kami. Wala pa kaming baby. Ayan. Okay, pas-pas. Ayan, pero, we were praying half an hour. Pero, we were so desperate. Sabi ng doktor, hindi kayo makanganak. No! Hindi papayag. We were so desperate. Yung ginapo namin yung prayer namin, amen, from 30 minutes, ginapo namin 1 hour. Isa na po, overnight na lang kami, nagpipray kami, dalawa yung naabot na kami ng madaling araw. Why? Because we were desperate. We were desperate. Pagod ka na sa situation mo ngayon, be desperate. Be desperate. Nagtagal mo yung prayer mo. Make your prayer a desperate prayer. Then make your worship a desperate worship. Hindi itong malaki kay Lord. Amen? Make your worship the best worship. Amen? A desperate worship. Amen? Ayun, nag-overnight kaming dalawa. Amen? Ayun, sa presence mo, Lord. At yun one day, amen, binigyan niya kami ng isang anak. Amen? At ngayon, dalawa na. Amen? At huwag lang muna sana magtatlo. Amen? Alakas nga malagpak kay Lord. Ayun, malagpak ulit. Amen. Woo! Alam niyo, they didn't want to lose their only hope. Why? Why were they so desperate? Bakit ano na lang pa sila ka-desperado? This is our only hope. Si Jesus na to, si Jesus na. Madami na kami narinig dito yung pilay na kakita. Ganyan, bulag na karinig. Ay, sama ko naman yung mata kanino. Okay?
Madami na kami narinig pagkakul dito kay Jesus. And this is our only hope. My brothers and sisters, Jesus is our only hope. Amen. Don't lose this opportunity. Don't lose your opportunity. Don't lose your miracle. You can't afford to lose your miracle. Amen. You can't afford to lose your blessing. Amen. Dapat mo itong kabayan. Lord, napapapayag na dadaanan mo lang ako. Kalang-kalampas pa lang. Lord, hindi ako papayag. Amen. Be desperate. Amen. Ano po ninyo? You can't be quiet. Sabihin mo nga sa iyong katay. Sabi ng multitude sa kanila, tumahimik, quiet. But we can't be quiet. Hindi tayo pwedeng manahimik na lamang. Amen. You can't afford to lose your miracle. Amen. You can't afford to be quiet. In Psalms chapter 32 verse 3, Psalms chapter 32 verse 3, the psalmist David, sabi niya, when I kept silent, sabi niya, my bones wasted away. Nangihina nila yung mga puto ko, through my groaning all day long. E pag tumatahimik ako, sabi ni David, pag tumatahimik ako, nangihina ako. Amen? Pinanghinaan ako ng buong araw. Why? Because David did not want to lose his miracle. David did not want to lose, to miss the opportunity. Dapat ganun ka din. Dapat di ka papayag na ma-miss mo yung opportunity mo kay Jesus. Amen? Dapat di ka papayag na ma-miss mo yung miracle mo kay Jesus. You can't be silent. Amen? Maybe, every time na nag-repressing worship tayo, kanina na akong ganun pa, tumatas ako, tinatas mo yung kamay ko. Why? Because I can't afford to be silent. Amen? I can't afford to be quiet. Alam mo yun, heaven is a very noisy place. Ang langit po ay isa pong lugar na napakaingay. Alam mo, pag dito pa lang, hindi mo na-exercise yung pagiging maingay mo. Pagdating mo sa langit, ano ka makasunod ka? Ma-out of place ka sa langit. Amen. Alam mo, dito pa lang, exercise your right. Amen. Dito pa lang, sanayin mo nang maging maingay. Kasi yung pupuntahan mo ay isang lugar na napakaingay. Amen. You can't afford, you can't be silent. Alam mo nyo, ang daming multitude. May ingay, syempre. Multitude eh. Crowd. Daming tao. 5,000, 10,000, 20,000, may ingay. Pero ito, okay? Ito. Okay? Dadalawa lamang po sila. Okay? How did they catch Jesus' attention? Ano po nila? Paano po nila nakuha yung attention ni Jesus? Ha? Eh? Sabi natin mo nung shouting. Okay? Ano yan? Not just a mere shouting. Okay? Screaming. Oh. Hindi. Paano yung tili? Paano yung shouting sa tili? Asa scream. Okay? Okay, ano ba niya number 1? There was unity. How did they catch Jesus' attention? Paano nila nakuha yung attention ni Jesus? Wala pa dyan sa slide. Okay. Number 1 is, there was unity. Meron pong pagkakaisa. Okay? There was a unison of voice. Meron pong blending. Okay? Meron pong iisang boses. Iisang salita. Okay? Nag-agree po sila na magiging isa po kayo yung kanilang boses. Okay? But if your voices went there and there, okay, paano kapag yung kanilang boses ay magkaiba? Iba yung sasabihin nila, hindi po magkasabay yung sigaw natin, hindi mapapansin sila ni Jesus. Hindi mapapansin sila ni Jesus. No? They agreed, man. There was an agreement. Okay? Kailangan magkaisa tayo. Okay, musicians. Okay? Okay, tumugtong nga kayo. Okay, isang chords lang, isa-isa. Okay, kanya-kanya kayo, iba-ibang chords. Sige, 1, 2, 3, go! Sabi ko, iba-ibang chords. Okay, okay, iba-iba. Okay, okay. Okay, patience. Okay, 1, 2, 3, go! Wala pang drums. Okay, yung drums, magsarili yung drums. Sige, lagay mo yung drums. Okay, 1, 2, 3, go! Grabe, ganda! Okay, mas na-appreciate pa rin yun. Hindi sa sound, kundi noise. Pero ito, pagkagalit tayo ang chords natin ay G. Diretsong G, then yung drums is simple na diretsyon. Meron tayong agreement, mag-unity tayo. 1, 2, 3, go!
the difference? Okay. There was a unison of voice. There was an agreement to synchronize. Dapat pares tayo ha. Ha? Pare, ito natin. Okay? Okay, we can't afford to lose our opportunity, to miss this opportunity. Okay, dapat pagkaisa natin. Okay, there was an agreement to synchronize. Alam mo yun that, do you know that blind people are expert on synchronization? Mga bulag po, pag naglakad po yan, ganyan-ganyan yan, tapat-tapat yan, tapat-tapat, okay? Kaliwa. Kanan. Okay? Kaliwa. Kanan. Okay? Kaliwa. Oops, merong rampa. Okay? Kanan. Expert po yung mga yan. Hindi ba kayo nakakita? Hindi ba kayo nakakita? Ano yun, nasa nepo po ako, manap ako, bumaba yung mga bulag na nagmamas na ngayon. Okay, ganyan-ganyan sila. Okay. Okay, awak ka dito sa balikat eh. Ganyan-ganyan, sunod-sunod sila. Okay, kaliwa. Kanan. Expert sila sa synchronization. Sabay-sabay silang tikilo. Sabay-sabay silang kanan. And they were expert sila dun eh. Amen? Amen? Okay? Alam pa ninyo, yung synchronized swimming, kaya lang naman yung synchronized swimming, yung nandun sa pool tapos sumasayaw yung mga paa nila. Kaya lang naman po nagiging maganda yun kasi sabay-sabay sila eh. Eh, merong blending eh, sabay-sabay sila eh. Amen? Alam mo, kailangan mong sumabay kapatid. Amen? Kapag sumasamba tayo dito, kapag nag-worship tayo dito, amen? Kapag nag-pray tayo dito, kailangan mong sumabay. Amen? We have to have a synchronized worship and prayer. We have to agree. Okay, there must be a unison of purpose. Amen? Dapat isa lamang po yung action po natin. We have to agree. Kapag mag-worship na si Jason, ano gagawin mo? Hindi sumabaga na rin. Kung nag-pray sila, ano gagawin mo? Pray. Amen? Ano ba niyo? Bakit sila napansin ni Jesus? There was unity. Naging mas malakas yung boses nila nung sabay-sabay silang sumigaw kay Jesus. Sabay-sabay nga tayong sumigaw ng Lord, Son of David, have mercy on us. Sabay-sabay tayo ha? Ang hindi sasabay, tatagapan ko pag okay. 1, 2, 3, go! Lord, Son of David, have mercy on us! That's it! There was unity. Alam mo, kapag sabay-sabay tayo nag-worship dito, kapag sabay-sabay tayo nag-pray, mas unity. Alam mo, hindi mahirap na makatch mo yung attention ni Jesus. Next is, the reason bakit nila nakatch yung attention ni Jesus, next is, bibilisan ko na po, wala na akong oras. They were two. Because they were two, dahil dalawa sila. Kung mag-isa lamang sa paano magsisinchronize doon. Pag mag-isa lamang niya, hindi pwedeng dalawa yung boses niya. Okay, because they were two. Remember, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. 2 o 3 na nagkaisa para sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Sabihin, nagkaisa. Because they were two. Amen? Were they related? Magkabakarap itong mga ito. Maybe. Pwede. Amen? Pero bakit sila naman si Jesus? Why? Because God loves partnership. God loves partnership. Ang Diyos natin po sinasamba ay nalulugod po siya sa partnership, sa isa pong samahan. Amen? Bakit ito nasabi? Alam mo yan, in the Bible, God bless so many relationships. Sa Bible po, God bless so many relationships. Example, David and Jonathan. Okay? Best friends. Next is Paul and Silas. And next is Moses and Joshua. Next is Naomi and Ruth. Okay? God bless so many relationships. O, gusto niyo pa ng isa? Okay? Sabi niyo, gusto niyo pa ng relationship? Ay, ng partnership, okay? Tom and Jerry. Okay. Ito Big and Joey. Okay, isa kayong tatlong bibi. Eh, tawa naman kayo, joke lang. Okay. Okay. Eh, ano pa ba rin niyo? Okay. Okay, joke yun. Okay. Do you know that the most common partnership, ang pinaka-common na partnership, kasamahan, is the family. The most common partnership is, listen to me, malapit na matapos, is a family. And our God, whom we worship, is a family-oriented God. Hindi ako nakuha. Na-attract si Jesus sa kanila because there was partnership dun sa dalawang bulag.
And the most common partnership is a family. And our God, whom we worship, is a family-oriented God. Ang Diyos na sinasamba natin ay labis-labis na tinatangi ang isang pamilya. Bakit sinabi yun? Okay. Yes. Bakit ko sinabi yun? Okay. Madaming beses siyang bumuhay ng patay, madaming beses siyang nagpagaling ng pilay, yung bulag, nakakita, madaming beses. Pero meron pong isang unique, very unique, one of a kind miracle in the Bible. Unique lang po ito, hindi na inulit ni Jesus. Look at me, listen to me. Very unique. Hindi na inulit ni Jesus ito. Madaming beses bumuhay ng patay si Jesus, pero ito, one time, big time lang ito. Hindi na niya inulit. At very special. Bakit ko sinabing very special? Kasi ito yung pinakaunang miracle niya. Ano yun? The wedding in Cana. Ano yung ginawa niya? When Jesus turned the water into wine, God has reserved the best, one of the best miracle, the only unique miracle in the Bible, para po saan? Para po sa mag-asawa. Anong meron sa mag-asawa? A family. And God has reserved the most special, a very unique miracle for you and for your family. Namatay si Jesus, hindi lang para hindi lang para sa kapatid. Every time tumitingin si Jesus sa'yo, Jesus looks at you as a family. Every time Jesus looks at us, He is looking at us as a family. Kasama parati yung family mo, Ate Malu. Ate Malu, sabi mo, yung kapatid mo pinas na, hindi pa payag si Lord na yung pinas na ikaw, hindi pa. God always look at us as a family. Our God is a family-oriented God. Shall we give God? Amen. Abigan na mo po. Sabi mo na. Abigan Jesus. God has reserved the best. The best. Hindi na mo. Hallelujah. Amen. Amen. And God has something to do with your family. And every time I preach, lagi ko sinasabi, family. Bakit ito na pinago ni Lord eh? Bakit nang masira yung aming relationship? Bakit nang masira yung aming family dahil sa pagkakabagay na po? God has reserved the best miracle for my family. God has restored our partnership. Sa kanan, God has restored everything. Amen? Yun din si Lord, yung gagawin niya sa family. Amen? And maybe you are tired, but God isn't. Aring pagod ka na si Lord, hindi mapagod sa paggawa ng ilas. Hindi mapagod si Lord sa'yo. Okay? Next is, lastly, your recognition. Ito na yung last. Your recognition. Amen? Na-recognize po sila. Amen? Alam ko ninyo, sa first 32, sabay-sabay na natin basahin. 1, 2, 3, go. Oops, sandali. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Jesus stop. Oops, sandali. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Jesus stop. Okay na. Jesus is stop. And my title is, when God stop. Bakit po dito si Jesus? Amen? Okay. Alam mo yun, Jesus, tinawag sila ni Jesus. Halika dito. Amen? Called means they are now to leave your old place and position. Tinawag sa ni Lord yung call, ibig sabihin na ito na. Iiwan na nila yung kanilang dating buhay. Amen? Yung maraming buhay. Amen? Yung old position. Amen? It means, arms no more. Arms no more. Amen? And blessing comes. Amen? Promotion comes. Restoration comes. And blessing comes. And salvation of your family comes. Amen. Para nyo pa rin, you are also called by God. Hindi lamang pa sila tinawag ni Jesus. And we are also called by God. And we are also entitled for His blessing. For His miracle. Amen? Who led them? Sino yung nakasi sa kanila? Tawagin niyo sila. Who led them? The multitude! I said the multitude! Ano yung reason? Sa isang bakit tinala ni Jesus yung multitude doon? For the multitude to assist the two blind men. Amen? Multitude. Piliin mo, mag-a-assist sa'yo. Eh,
Bakit sa'yo? Mag-a-assure sa'yo, multitude. Multitude. Amen? Crowd. Amen? Ano po yung ibig sabihin nito? God will give your calling a grand entrance. Amen! When God called who? Yung si Jonas. Yung tinawag nila si Jonas, ano nangyari? Okay, lumabas siya sa napakalaking isda. At doon sa napuntahan niya, amen, ay doon ay sa lugar na yun ay sinasamba yung mga isda. Amen? Sabi mo rin, nung lumabas si Jonah, ay anak ng isda, sambahin natin. Pero hindi tayo ganun. Alam mo nyo, God will give your calling a grand entrance. Tinatawag come to me, all you, amen, who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Amen? For my yoke is easy and my burden is light, says God. Amen? Amen? Why did God bring a multitude? Just to witness their transformation. And many will witness what God will going to do in your life. Amen? Dami mo nakawitness na ginawa ni Lord. Ano yung gagawin sa'yo ni Lord? Many will become a witness doon sa gagawin ni Lord sa'yo. Jesus stopped. Kumento si Jesus, and that is the message. That is the only message. Jesus stopped. Yun lang yung message. Okay, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa akin. Tapos na ako. Jesus stopped. That is only my message. Okay, ano po yung what makes me stop? Ano po yung nakakaito sa akin? Amen? Ano po yung pag nagtututbrush ako, I am unstoppable. Amen? Alam na ang asawa ko yan. Pag nagtututbrush ako, hindi ako pwedeng pakialaman. I am enjoying every moment. Walang sayang na sandali. Okay? Gusto ko sarili ko yung lababo. Amen? Gusto ko habang nagtututbrush ako, nagmumuni-muni ako. Eh, bakit unstoppable ako? Walang pwedeng makaito sa akin pag nagtututbrush ako. Amen? Pag nagtututbrush ako, kumipito pa ako. Amen? Tayo niyo yun? Nagtututbrush kayo, kumipito kayo. Amen? Nagtututbrush ako. Ang dali ninyo! Okay. Praise God. Ano yun lang po yung area. Bang bagay, I am not unstoppable. Okay? Apa yung what makes heaven stop? Bigilisan ko na. Okay. Heaven is a busy and nice place. Ang langit po is busy at napakaingay. Okay? Ano po yung nagpapahinto sa langit? Ano po meron doon sa langit? Okay, sige, pindot. Pindot. Wala na! Wala na. Serious? Okay. Tingnan na lang kayo sa akin. In Revelation chapter 4, verse 8 to 11. Sabi niya, each of the 4 living creatures had 6 wings. Meron ng 4 living creatures. Meron din silang 6 na pakpak. And was covered with eyes all around. Grabe yun, ang daming mata. Sa Revelation po ito, 4 verse, isa po itong pangitan. Even after its wings, day and night, they never stop saying, ay, ito grabe, araw, gabi, hindi sila umihinto. Ayun. Okay. Sabi niya, verse 8 muna, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So, grabe, never stop. Sabi niya ngayon, never stop. Walang hinto, never stop. Unstoppable. Yung pagsamba sa langit, sabi na, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Amen? Verse 9, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne, Jesus, and who lives forever and ever. Thanks. Mabilis. The 24 elders, fall down, lulod yung 24 elders sa langit ba? Before Him who sits on the throne, kay Jesus, and worship Him who lives forever and ever. Puro worship, puro pagsamba. They laid their crowns, ibababalik na kanila mga crown, okay, mga corona, before the throne and say, verse 11, ayun na naman, verse 11, you are worthy, our Lord, our God, puro pagsamba, to receive glory and honor and power, puro pagsamba ito, non-stop. You created all things, and by your will they were created, and have your will. Grabe. Non-stop. Amen? Okay, non-stop yung pagsama sa langit. Revelation chapter 8 verses 1 to 3. Tingin ko kayo. Basahin nyo sa bahay nila, okay? Revelation chapter 8 verses 1 to 3. Ano dyan? Okay. Ito na. When we opened the seventh seal, there was what? Sa langit to. Bigla na lang nagkaroon ng katahimikan.
katahimikan. Bigla na lang daw nanahimik, bigla na lang huminto ang langit. In heaven for about half an hour, 30 minutes. Next slide. And I saw the 7 angels stand before God, and to them who were given 7 trumpets. Pero kung mga trumpeta, grabe na pakaingay. Verse 3. Another angel who had a golden censer. Bakit kaya nahinto ang langit? Bakit kaya huminto ang langit? Bakit kaya tumahimik? Bakit kaya napahinto ang pagsama sa langit? Came and stood at the altar. He was given much incense to offer. Witty what? Witty what? 3 years. All the saints. Amen? Ano niya na? Alam po niyo ano po yung napapay ko sa langit? Prayer. Alam po ninyo, nagtutupras ako muna ako nung Monday. Nagtutupras po ako. Papasok ako sa school, nagmamadali po ako eh. Amen? Pagtupito ako, medyo may moment. Ano po ninyo? Bigla akong napahinto. I was stuck. At ako minto. Ano po ninyo? Sumigaw po yung anak ko, yung panganay ng, Daddy! Nauntok ako! Natatingnan ko, natapasa. Tapos nung sa dito ng itim mo. Sabi niya, Daddy! Nauntok ako! Alam niyo, tinapon mo yung toothbrush. Tinapon mo yung baso. Tinapitan mo yung anak ko, anak, anong nangyari sa'yo? Anong masakit sa'yo, anak, anong masakit sa'yo? Ano yung napapahinto kay Jesus? Bakit napahinto si Jesus? Because someone prayed. Kasi may isang nanalangin. Sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on us. Amen? Because someone prayed, Lord, pagod na ako. Lord, ayaw ko na. Lord. Amen? Ano ba tumihinto si Jesus every time you pray? Tumihinto ang langit every time you pray. Bakit? Kasi ayaw niya meron siyang mamiss sa prayer niyo. Pinahinto niya mga angels, pinahinto niya lahat. Timing! Gusto kong marinig yung prayer mo. Gusto kong marinig yung prayer niya. Because Jesus does not want to miss even a single prayer from you. Ayaw ni Jesus na meron siyang mamintes na kahit na iisang kanalangin mo. Why? Because you are so special to God. Because you are so special to God. You are the apple of His eyes. And you are His child. Every time we pray, the heaven stopped, Jesus stopped. Amen. Sabi ni Jesus, sabi niya, what do you want me to do for you? Sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Sabi sa ni Jesus ngayon, my child, what do you want me to do for you? Ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Ano yung gusto mong gawin ko sa family mo? Ano yung gusto mong gawin ko sa buhay mo? Amen? Jesus is stopping because someone pray. Someone pray. Are you ready to pray? Handa na ba kayong mag-pray? Handa na ba kayong pahituin ang langit sa oras na ito? Are you ready to stop Jesus right now? Amen? Kung ready ka, maaari ka bang tumayo sa oras na ito? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Shall we worship God before we pray? Shall we worship God before we pray? Hallelujah, Jesus. Shall we worship? Come on, let us pray. Let us pray. Thank you, worship. A desperate worship. Thank you, worship. A desperate worship. Shall we worship God? Oh, worship God. Worship God. Don't lose this opportunity. Don't lose your opportunity. Don't lose your miracle. Don't miss your miracle. Oh, Jesus, we are ready. Jesus, we are ready. Para worship God.
activities in heaven stops right now. Jesus wants to hear you right now. Jesus wants to hear you. Gusto ka marinig ni Jesus sa oras na ito? Gusto ka marinig ni Jesus? Jesus stops. Gusto ka marinig ni Lord? Lord! Kaya sabi mo, bakit ka na sabi, Lord? Bakit na ako? Hey, Jesus! Oh, yes, yes, God, yes, 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 Lord, yes, less of me, oh God, and more of you, yes, Jesus, yes, 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 Jesus. Come on. Come on, pray. Jesus is listening. Come on, my child, pray. What do you want me to do for your family? Ano gusto mo gawin ko sa'yo, anak? yes, Praise God! Salvation for all members of my family. Yes, God. Sa pagkailanman, oh God. Simula at katapusan. Yes, God, hindi ka magmamahal sa amin. You're on the throne, Jesus. You're in control, Jesus. Less of me, more of you. Less of us and more of you. More and more of you, Jesus. Oh, Jesus. Kapatan mo'y Walang hanggan. Oh, mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at pagkakalusan.
mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hanap mamali, katapatan mo'y Walang hanggan ang kabutihan mo. God, as we serve the best things for you. Dear Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord. Maraming ko salamatan si Lord. One, stay thank you, God. Stay thank you. Lord, salamat. Salamat. Balik ang Diyos. Balik ang Panginoon. Sa Diyos ng kabutihan. Siyang simula, siyang nakakitan. Sige po, mali na po tayo makaupo. Ate Manu, please.